Isang magandang araw sa lahat. Yan. So, update lang sa aking solar setup using PowerR at saka One Solar LiPo4 battery. So, i-discuss ko sa inyo yung mga na-encounter ko sa aking solar setup. Nga pala, ang solar setup ko na to ay sa 2 years na. So, based do sa computation ko before, bago ko sinimulan yung setup, within 3.5 years, mabawi ko na yung nagastos ko para dito. Alright, so naka 2 years na ako. I-discuss ko rin sa inyo yung kung paano yung setup ko at kung ano yung mga na-encounter kong issues itong mga nagdaang 2 years. Okay, so simulan natin sa solar setup. So, turo ko lang uli. Bali yung breaker na yun sa taas, yun yung pinaka-supply ko galing sa Meralco. So, bumaba siya dito. Itong breakers na to. So, yung supply na to, hinati ko from main supply para sa aking ATS. Then, another supply naman para pumunta sa aking inverter. Okay, sa baba naman niya, meron akong galing doon sa mga panels, galing sa taas namin. Then, bumaba siya dito. Ito ang aking solar panel isolator switch. Then, pumunta siya dito. Then, yung breaker ko. Kasama yung SPD niya ng galing sa solar panels. Ayan. Then, pumunta rin siya dito sa aking inverter. Then, from the inverter naman, yung battery cable ko ngayon, papunta siya sa LiPo4 ko na battery. Yung One Solar LiPo4 battery. Bali ito is still yung 24 volts 250 ampere hour. So then, siyempre, galing sa inverter, nagkaroon ng output power. Ayan, pasensya na kayo guys, naalabo, no? Ayan, punta siya sa switch, para may isolator switch tayo. Then, pasok siya dito. Ito yung mga breakers natin. Galing sa inverter or sa solar. Then, pumunta ngayon siya dito sa ATS. Yan, ATS, yun yung pumasok ngayon. Papunta sa main panel board ng bahay namin. So, overall naman, goods naman for this past 2 years yung takbo ng solar setup ko. Kagaya ngayon, bali hindi ngayon siya maaraw, no? Time check, mga nasa 9 AM mahigit na, magte-10. Dapat mainit na to. Pero right now, makulimlim. Pero, even though, nag-harvest pa rin naman tayo ng around 900 watts. At ang gamit namin sa bahay, dahil medyo maaga pa naman, nasa 180 lang. 180 watts. So, ang ginagawa niya is nag-harvest siya, then sinusupply niya ngayon sa bahay, then yung iba charge niya ngayon sa battery. Ayan, diba? So, punta naman tayo sa mga issues na na-encounter ko. Since ang solar setup ko nga pala is 4.2 kilowatt at 24 volt setup, no? Meron akong 6 na panels na 460 watts ang bawat isa. Then, syempre, meron din akong battery. Ito, yung 24 volts at 250 ampere hour. So, issues. Tripping. So, one of the common issues. Nagtitrip yung inverter. Marami kasing causes na na-encounter ako na nagtitrip. Pero, ang isa sa mga major na na-encounter ko is nagtitrip siya, tinitrip niya yung battery. Yun yung isa sa mga major cause na na-encounter ko. So, ano yung rason? So, upon checking o yung upon observation, ang nangyayari is nag-o-over yung usage. Kaya itinitrip niya yung battery or ninidetach siya yung connection niya sa battery at nagre-reconnect lang siya sa utility. So, nagkakaroon siya ng disconnection sa battery at lumilipat siya sa utility. At it happens mostly sa gabi kasi meron kaming water heater na ginagamit paggabi from time to time dahil malamig at
kailangan gamitin. So, yun yung one lang na issue na na-encounter namin na medyo alarming, pero hindi naman siya problem talaga. At later, nagkaroon naman kami ng way para at least maiwasan yung ganong problem or issue. Okay. Then, after naman nun, okay naman na. Yun lang naman yung isa sa problem. At sa susunod na mga videos, ituro ko sa inyo yung ginawa kong paraan, paano siya nasolusyonan yung problem na yan. Other issues like tripping lang naman dahil may may mga surge galing sa utility. Normal naman yun. Minsan talaga hindi maiwasan na may surges talaga na gano'n. Pero hindi naman siya critical dahil yung inverter naman natin may mga safety features naman siya para sa mga gano'n. At syempre naglagay nga tayo ng mga over and under voltage protection device na ito yung munang nagka-cut para at least hindi masira yung inverter natin. So, yun muna for now guys. Thank you for watching. Peace.